kapatid! Beauty is the gold of life. Sabi nga nila, kaya naman po para sa mga kababaihan, todo flex na sa kanilang makeup. Pero para po sa dating OFW, ang makeup ang nagbigay sa kanya ng makulay na kabuhayan. Kita tayo kasama si Kath. Owner po siya ng Miss Kath G Hair and Makeup Artistry. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Yan, good morning din sa'yo. Ayan, it's so nice to see you again. Dahil nakasama po natin siya last time sa sa Robinson, sa Superstar Kama. Dati po kayong OFW sa Singapore. Yes, Kwentuhan mo naman po kami ng iyong storya. Paano po kayo napunta sa pagme-makeup? Actually, nag-start lang po talaga siya as hobby kasi po meron po doon mga OFW na na community, whereas para po maka-help po doon sa mga OFW. Like nagkakandak po kami ng mga organization, nagpa-funds po kami para po makatulong. Nag-start po talaga siya as a hobby. Tapos natulungan po na makapag-build up ako ng portfolio na nagagamit ko po siya nung nag-decide po ako na mag-business dito sa Philippines. Pero ilang taon ka ba sa Singapore? 14 years. Matagal total. din. And from then on, dun mo na-realize na pwede mo pala gawing negosyo ang pag-makeup, ang iyong hobby. Kasi sobrang gusto ko po mag-makeup noon. Then eventually may mga contacts po na magbibuild kami ng mga magazine, portfolios para sa mga international models without me knowing na pwede pala siyang magamit. Okay. So bakit mo naman naisipan na umuwi dito sa Pilipinas? Kasi 'di ba, sabi mo nga kanina nagsimula ka sa ginagawa mo pa rin trabaho mo, mas pa events lang sa on the side. Pero ano yung catalyst? Bakit mo naisipan umuwi na sa Pilipinas? Kasi po, as OFW, definitely darating din po yung time na na babalik ka sa Pilipinas, babalik ka sa hometown mo. Doon ko po alam ko po na darating po sa ganung time. Kaya din po nag-start po ako na mag-establish ng something for myself. At saka something that you are very passionate about. Yes. Kasi sinasabi nila, 'di ba, dapat yung gusto mong simulan na business talagang yung gusto mo. Yes. Kasi para, 'di ba, hindi ka masabi nga mahirapan. nila, pagka gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka may stress, hindi ka mapapagod, hindi ka procrastinate sa mga bagay-bagay. So, aside from makeup, marunong din kayo gumawa ng buhok, hairstyling din. po. Oo. So, paano mo na napagsasabay yun? I mean, paano mo naisipan na, kaya ko rin pala mag-ayos ng buhok? Kasi po sa Singapore kasi ma'am, kailangan marunong ka po ng pareho, both makeup and hair. Totoo. So dun po, since 2015 pa po ako nag-hair and makeup, na po siya, na pa-practice po siya. Then eventually, nag-start po ako dito last year as full-time nga po sa hair and makeup. Mas madami yung naaayusan mo, mas napapractice yung yung skills mo. Totoo yan. Pero itong ginagawa mo sa ating model for today, anong name mo, ate? Faye. Hi, Faye. Good morning sa'yo and thank you sa pagsama mo sa amin. Ano pong klaseng makeup yung gagawin mo sa kanya at naka-corona na siya? Opo. Ang peg po natin for today is pang Santa Cruz. Yun. Yes. Kasi nga pala, ito yung mga panahon. Yes. Diba? Ng mga Santa Cruzan, mga Flores de Mayo, gano'n. So, anong klaseng makeup ba dapat kapag gano'n yung okasyon? Sa lahat naman po sinasabi ko, like normally pag nagtatanong po yung ibang mga clients kung paano po mag-makeup, lagi ko pong sinasabi na as long as alam mo yung basic makeup, kung paano mo ipapantay yung color ng face and neck, either way kung ano yung susundin, once na alam mo na po yung basic, kailangan mo na lang po mag-build ng colors. According po dun sa mga events. So, say for example, yung sa ganito po sa Santa Cruzan, since evening po siya, more on nude and then contouring. Para po mas actually, ma-emphasize akala po ko yung dahil gabi siya, tapos maraming ilaw, tapos bongga yung damit, dapat bongga din yung makeup. Yung pala, nude lang pwede na. As long as alam mo po yung basic, alam mo din po yung yung mag-work po sa sa tone niya, sa skin tone niya. Then i-emphasize mo na lang po kung ano yung dapat. Okay. Tapos kailangan alam mo din yung magiging itsura ng damit niya, Yes 'di ba? po. Importante 'yun. Okay. And of course yung skin tone. Oo. Yes. So finally, Kasi diba, I don't normally nagme-makeup sa leeg.
Kasi nga po medyo, like dito po sa Pilipinas, masyado pong pawisin. Oo, So, baka magputi. yes, ma'am. So, I always try na mag-aano po siya, mag-i-skin match po siya. Okay. Laging sa That's leeg. good. Pero eto na, dahil meron din rin tayo dito nga, kumbaga tinapos kanina ni Miss Kat na minikapan. Pakita natin ang ating model. Ayan. So, ganyan ang kanyang final look para sa Santa Cruzan. Mamaya rarampa na si ate. Ang ganda! So tama nga yung sinabi mo, Miss Kat. Bongga na yung damit, bongga na yung hair. Dapat yung makeup medyo kalmado na. Yes, as you can see, lalo na po sa mga Santa Cruzan, talagang ine-emphasize po yung yung mga gowns nila, yung crowns. So, kailangan po na like pag sa gabi po, 'di ba, pawisin. Oo. So, kailangan airy pa din po yung sa face nila, nakakahinga pa din yung skin. Yes, okay. So, para dun sa ating mga kapatid na interesado mag-avail ng makeup services, so hair and makeup services, di ba? Paano kanila mako-contact? Hi guys, this is Miss Katji. Ako po si Miss Katji. Ini-invite ko po kayo, or if ever po na kailangan nyo po ng ng hair and makeup services, nandito lang po ako. You may contact me sa 0961-831-3400, and pwede din po sa Facebook page ko, sa Miss Katji. Magkano daw magpa-makeup? Magkano? Depende ba? Depende po. PM for inquiry. Yun ang maganda doon. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you so much At po. ang ganda po na ating mga model for today. Maraming salamat, Miss Kathy. Thank you. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.